O Reyna ng Langit, magalak ka. Alleluia! Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling makabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong naligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang mula, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sing a new song to the Lord, your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, sing hallelujah. Shout with gladness, dance for joy, oh come before the Lord, and play for Him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a song unto the song, let your song be sung from mountains high. Sing a song unto the song, sing hallelujah. Tayo pinagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Magandang gabi na Gabi pala. na po. Kaso lang yung relo natin dito. 2 minutes pa. So sa gabing ito, mga kapatid kay Kristo, tayo pinaanyaya ng ating Panginoon na ipagpatuloy natin ang ating pinagsimulan. Paano ba yun? Nagsimula tayo sa pagmamahal. Tapusin natin sa pagmamahal din po. Dahil sa araw na ito, sa ating Ebanghelyo, marinig po natin ang sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemo. Tuloy lang po yung pag-uusap nila ni Nicodemo at sinasabi sa atin, God so loved the world that He sent His only Son. Kunti lang ang pagmamahal natin kadalasan. Kulang ang pagmamahal natin kadalasan. Kaya pinipili natin kadalasan na mamuhay sa kasalanan kaysa sa pag-ibig. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, mawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib ng sekta ng mga Saduseyo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol, ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. "Nakita po namin nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob." Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya at nagligtas,
ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Magsitayo ang lahat. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ay binigay. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. That was January 15, 1995. Ang World Youth Day dito sa Pilipinas. Tapos, may isang World Youth Day pa na I participated doon sa Brazil. That was 2013. No? And we sang this song noong 1995. Inulit pa yon ng 2013. Doon naman po sa Copacabana sa Brazil. No? For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love. I don't know, yung kanta na yun. But this afternoon, while I was reflecting, meron pa akong narinig na kanta. Ewan ko kung alam nyo ang kanta na to. Young, gifted, and black. Narinig yung kanta na yan? To be young, gifted, and black. No? So, narinig ko kanta, pinapakinggan ko, naganda na ako sa melody ng kanta, tapos pinalitan ko lang yung last word. No? Sinabi ko na lang na, to be young, gifted, and loved. No? Kasi kung black lang, para lang sa kanila, di po ba? So, gawin natin universal. Dahil yun nga po, ang mensahe sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, ng kanyang pagmamahal ay universal. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi lamang sa pinipiling kung sino lang. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay for the whole world. Kaya nga sabi, no, God so loved the world that He gave His only Son. No? Universal. Hindi pinipili. Hindi sinasabi, ay, ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ayaw mo sa akin, ano gagawin ko? I-unblock kita. O i-block kita. I-delete kita. I-unfriend kita. No? So, kung kikita natin ang pagmamahal ng Diyos kahit na hindi
nagmamahal sa Kanya, nandiyan pa rin, ino-offer pa rin niya yung pagmamahal niya. Kaya nga, He gave His only Son to us. Yan ang makikita nating tunay na pagmamahal. Giving His only Son. Maraming beses po noong vocation promoter ako, no? That was 1995 to 1997. I was assigned in San Carlos City. Pag pumupunta po kami sa mga lugar kung saan may mga vocation na magpapari, kadalasan po ng mga only child, mayroon po silang bukasyon. Gusto nilang maging pari. Pero alam po ninyo, ayaw ng mga magulang. No? Ayaw ng mga magulang. Minsan sabihin pa sa amin, Pate, nag-iisa na nga lang yan, magpapari pa. Sabi ko, kaya nga, nag-iisa lang yan. No? Gusto pang magpari, pasalamat ka sa Diyos. Di po ba? Pasalamat ka sa Diyos dahil pinili niya, no, ang magsilbi sa ating Panginoon. Kaya gusto mo bang kumisa, sinabi ko ni sa nanay ko nung pumasok ko nung nagpari na ako na gusto mo maging karibal ka ng Diyos sa pagmamahal? Kuminsan ganyan ang nangyayari. Pinapayagang pumasok yung bata sa seminary, yung kaso nga lang, walang masyadong suporta dahil gusto nga ng parents dandun sa kanila yung bata, kaya walang masyadong suporta, lumalabas din yung bata. No? Pero mayroon tayong mga pari hanggang ngayon na ipinaglaban talaga namin na pumasok, pinaglaban namin na magpatuloy sa seminary, at ngayon po, happy sila sa kanilang pagiging pari. Happy sila sa pagiging religyoso nila. Happy sila sa nagawa nila. Bakit? Ang sabi nila ay mahirap man na pumasok, mahirap man na magdesisyon, na iwanan ang pamilya, pero ngayon, sabi nga ng mga nanay at mga magulang nila, mabuti na lang daw na kahit na ayaw nila noon, yung anak talagang ipinaglaban yung bokasyon, naging pare. Kaya malaking pasasalamat nila sa Diyos. No? Yan din po ang pagpapasalamat na dapat nating tinan sa buhay natin. We are loved. Kumbinsido ka na ba na mahal ka? Kumbinsido ka ba na hindi ka mura? Mahal nga di ba? Minamahal, mahal na mahal, hindi ka mumurahin. Kasi kadalasan po, ang isip natin sa sarili natin, ay, pangit ako, ay, ganito lang ako, no? Pare lang ako, nilalang natin, di ba? Kung anong profession kayo, kung minsan sinasabi, ay, teacher lang ako, ay, nagtitinda lang ako, ay, housewife lang ako. Kahit nga yung mga doctors ko minsan, ay, doktor lang naman ako. Minsan, may pa-humble effect pa, di ba? No? May pa-humble effect pa. Pero lagi nating nalalang. Bakit? Dahil kadalasan po, unconsciously, sa sarili natin, napakababa ng tingin natin sa sarili natin. Unconsciously, sa sarili natin, kinukumpare natin ang sarili natin sa ibang tao. At tingin natin, mas okay siya kaysa sa akin. No? Mas okay siya kaysa sa akin. Mas gifted siya kaysa sa akin. Actually, ang gift binibigay sa atin ng pusa ng ating Panginoon. Ngayon, depende na sa atin kung paano natin i-develop ang gift na ito. Kaya nga, we are gifted. No? We are gifted to love dahil minahal tayo una. The initiative was coming from God or is coming from God. Una niya tayong minahal. Pinadama niya sa atin ang pagmamahal. Ngayon ang tanong, bakit hindi tayo marunong magmahal ng tunay? Bakit hindi totoo yung pagmamahal natin? Bakit hindi natin naaabot yung 100% na pagmamahal na yan? Ang sagot ay nandito rin po sa ating ebanghelyo ngayon. Dahil pinipili natin yung kadiliman kaysa sa kaliwanagan. No? Binibigyan na tayo ng opportunity, binibigyan na tayo ng pagkakataon na magniwala lang sa Kanya. Dahil yun naman, uhusgahan tayo. Yung judgment naman ng Diyos actually ay pagmamahal. That is a judgment of God, pagmamahal. Ngayon, bakit tayo pinaparusahan? Ang Diyos ba nagpaparusa sa atin? We are not
condemned by God. Because yan na nga, ang Diyos ay pagmamahal. No? Ang Diyos ay pagmamahal. Sino nagpaparusa sa atin? Who is condemning us? We ourselves. We ourselves, we are condemning ourselves dahil, sabi na nga dito sa ating Ebanghelyo, dahil simula pa lang, hindi na tayo naniwala. Hindi na tayo naniwala sa Kanya. Hindi na tayo naniwala na siya ang sugo ng Diyos Ama sa atin. Hindi natin siya pinakinggan. Ni-reject natin siya. In-unfriend natin siya. Dinilit natin siya. This is the world of Facebook. Sinasabi natin, napakadaling mag-delete. Napakadaling mag-unfriend. Pero ang ating Panginoon, kahit ayaw natin sa Kanya, kahit dinilit na natin siya, in-unfriend na natin siya, patuloy pa rin po siya. Patuloy pa rin siya sa pagmamahal niya sa atin. Ngayon, kung pinarusahan tayo, hindi na po kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan na po natin. Kaya mga kapatid, Kristo, napakahalaga po na tingnan natin mabuti ang sarili natin. We are gifted to love. Binigyan natin ng Diyos na Kanyang tunay na pagmamahal. Pinaramdam na sa atin ang tunay na pagmamahal. Proof ng Kanyang pagmamahal sa atin. Binigyan niya ang Kanyang sarili. For God so loved the world that He gave His only Son, pinadala sa atin through incarnation. Kinumpleto yung pagmamahal na iyon nang binigay naman ng ating Panginoon ng Kanyang sariling buhay sa Kanyang pagmamahal sa atin. We are gifted to love, and now we should be gifted also to give, to serve the people. Nagmahal ang Diyos sa atin, binigyan tayo ng halimbawa kung paano tayo mamahalin, pinahalagahan tayo ng ating Panginoon. It's right time for us also to witness that love, to give testimony to that love. At paano po tayo magiging witnesses? At paano tayo magiging testimony, magbigay ng testimony sa pagmamahal na yan? Yan ang nasabi ng ating Panginoon sa atin. Sa ilaw, atin pong ibahagi sa ating mga kapatid, ang ilaw na bigay sa atin ng ating Diyos. Sa pagmamahala natin sa isa't isa, sa ating pagsisilbi sa isa't isa, sa ating pagbibigay-pugay sa ating Panginoon na nagmamahal, hindi lamang po sa ating mga salita, ngunit lalong-lalo na sa ating mga gawa. Mayroong isang istorya na nabasa ko kanina na isang master daw, no? Ewan ko kung master sa anong community yun. Basta ang sabi niya na mayroon daw siyang libro ng, sabi natin, mga pictures daw, mga drawings daw ng pagmamahal ng Diyos. Paano natin ipapakita ang pagmamahal ng Diyos? Paano natin ipipicture ang pagmamahal ng Diyos? Nakalak yun, nakatago. So, yung mga mga subjects niya, they were so curious na talagang gusto nilang malaman, gusto nilang makita kung ano ang libro na yun. No? Ikaso lang, nakalak nga. Tapos, nandyan palagi ang master nila. But, alam naman ninyo, basta curious yung tao, no? Gagawa ng paraan. Basta curious yung tao, talagang gagawa ng paraan, paano makuha yan, paano mabasa yan, paano makita yan. Nag-travel ang kanilang master. So, mayroong isa nagnilakas ng loob na kunin talaga at tingnan yung libro. Nabuksan yung libro, nung tinignan yung libro, wala man ng laman. Empty. No? Wala siyang nakita doon. Kaya, very discouraged na anong tawag dito? Yung expectation niya na makita, curious siya, wala siyang nakita. So medyo galit, no? At nung dumating yung master, nahuli siya dahil talagang sinabihan niya yung master, niloloko mo kami. Niloko niyo kami. Sabi mo, mayroon dyan, nakikita dyan, napipicture dyan ang kaputihan ng Diyos. No? Wala namang laman ng libro na yan. Ang sabi ng master, tumawa lang yung master. At sabi ng master, yan.
Yan ang pagmamahal ng Diyos. Kadalasan po, hindi natin nakikita. Kung minsan po, hindi natin nararamdaman. Pero nandyan sa buhay natin. Nandyan sa buhay natin. Ganyan din ang kabutihan na dapat natin ipakita sa ating kapwa. Hindi natin kailangang isulat, hindi natin kailangang picturean ang kabutihan na ginagawa natin. Hindi natin kailangang ilagay, i-post sa Facebook yung kabutihan ginagawa natin. Gawin lang natin dahil alam ng Diyos kung anong ginagawa natin. Maraming hindi nakikita, maraming lihim sa isang tao. Pero lahat ng yan, nakikita ng ating Diyos. Gawin po natin ang nararapat. Gawin po natin lahat ng kabutihan. Gawin po natin ang sinugo sa atin ng ating Panginoon. Naramdaman natin, alam natin yun. Alam natin na mahal tayo ng Diyos. Pinaramdam sa atin, pinarinig sa atin, ipinakita sa atin. Ngayon naman, gagawin natin, gawin din natin po para sa ating kapwa. Kung magawa natin ito, we are gifted to love, we are gifted also to give. We are young, gifted, and love. So sana, sa buhay natin, ating ibahagi iyon sa ating kapwa. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Hindi namimili, ngunit para sa lahat. Amen? Magsitayo ang lahat. Taglay ang pagtitiwala. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, Ama, na lapis na nagmahal sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniwala sa Kanya, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ng aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Father Carmelo Borces na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya ay binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Nagsitayo ang lahat. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya pong ating Panginoong Jesucristo, ang sugo ng Diyos Ama. Sa tunay niyang pagmamahal, ibinigay niya, inialay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in the voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have gone astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Let us Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.